Before I start, disclaimer lang guys. So, hindi po ako professional trainer. Bali, ang ituturo ko sa inyo or i-share ko sa inyo is based lang din sa aking natutunan at na-experience nung ako ay isa palang cashier and na ngayon na isa na akong supervisor. Ang bago pa lang sa aking channel, ang videos ko ay more on tutorial about cashiering. So, marami akong ginagawa ng tutorial about sa pagkakaha. So, kung interested ka po sa mga ganitong klase ng videos, please keep on watching. Okay, sa video na to is ituturo ko sa inyo kung ano-ano ba yung mga questions or possible questions na maaaring tanungin sa inyo kung kayo ay mag-a-apply bilang isang cashier. So, syempre, nag-isa akong front-end supervisor or cashier supervisor. So, isa ako sa kadalasan nag-i-interview ng mga cashiers. So, ito din yung mga possible questions or kadalasan tinatanong ko din sa mga applicant. So, maaaring kapag kayo ay nag-apply, ito rin yung mga pwedeng ma-encounter nyo na question para at least mapaghandaan nyo kung ano yung pwede nyo isagot. In this video, isuturuan ko naman kayo kung ano-ano ba yung mga tips na dapat nyong gawin para maiwasan yung kaba, diba? Para nakakaboost ng confidence. And also yung mga dapat nyong iwasan kapag kayo ay ini-interview. So, okay, let's start. Ready na ba kayo? Number 1 question na itatanong talaga sa inyo is, most common na to at alam ko na hindi ito nawawala, is tell me something about yourself. So, syempre, as kahit na sabihin natin na si interviewer ay meron ng hawak na resume nyo, is kailangan pa rin namin itanong kung, or explain or tatanong pa rin namin sa inyo kung ano ba yung nandoon sa resume nyo. Kailangan sa inyo magagaling or ipapakilala nyo yung sarili, like name, address, kung saan kayong present na nakatira, edad, past job or dati yung trabaho, para alam namin kung may experience ka ba or wala, kung ano ba yung natin mong naging trabaho, kung may kapatid ka, mga bisyo, or yan yung mga possible na tinatanong namin sa mga interviewer doon sa part na tell me something about yourself. Then yung part na tinatanong ko kung may anak ba, jowa, girlfriend, asawa, kasi kadalasan kung halimbawa may anak ka, sino yung nagbabantay, kasi siya, alam nyo kung bakit namin tinatanong, kasi kapag hired ka na, sino mag-aalaga, baka kasi para alam namin kung ano yung magiging situation mo bilang isang cashier. Kasi syempre, ang pinag-usapan kasi dito is yung attendance, kung sino mag-aalaga. Baka kasi dumating tayo dun sa point na mag-absent ka kasi walang mag-aalaga. Para aware din kami. Kasi kung halimbawa wala pa lang mag-aalaga, sino mag-aalaga ng anak mo pag hinayad ka namin? So para at least aware din kami. Mahirap naman na mag-hire kami ng tao kasi kailangan namin. Pero kapag once na na-hire ka na, andyan na yung pala absent ka. So, dapat aware kami na kung i-hire ka namin, is may mag-alaga ba ng mga anak mo. So, yun yung isa sa mga possible and yun yung dahilan kung bakit kami or bakit namin tinatanong yun. Question is, ano yung position na ina-applyan mo? So, importante din yun na itanong sa isang applicant kasi, like, for example, kami nga, cashier, yung kailangan namin, itanong namin siya kung ano ba yung position na ina-apply niya talaga. May mga na-encounter kasi ako na ibang position pala yung ina-apply niya. So, meron din time na, halimbawa, si agency, nagpadala sila sa amin ng applicant, pero walang exact position na inilalagay. Kaya tinatanong namin kung pwede ba siya maging cashier or willing ba siya na mag-train as a cashier. Kasi minsan, syempre, hindi naman lahat ng tao gusto maging cashier. Kaya minsan, ang ina-applyan talaga nila is ibang position, pero ang vacant lang is cashier. So, minsan, inaalok sa kanila na HR kung okay lang sa kanila na maging cashier. Then kapag oo, pinapababa sa amin, i-interview namin. Pero at the same time, tinatanong pa rin namin kung ano ba talaga. Kasi baka mamaya, yung position na gusto niya is vacant, so pwede namin i-refer
Or kapag halimbawa, na-hire na siya, cashier na siya, at nabakante yung position na gusto niya talaga, pwede siyang mag-inquire or pwede siyang magpa-transfer. So, possible naman yun. Next question is, paano mo nalaman na hiring? So, marami na kasing talagang pwedeng pag-applyan or pwedeng malaman. So, kadalasan, ang sinasagot namin sa amin is walk-in o kaya sa agency. Yung mga agency, pina-forward lang sa company yung resume nila, then kung ano yung vacant or kung hiring, tinatawagan sila, then pinapadala sila dito. Most ng sagot din sa akin is through Facebook post, yan. Kaya through friend, through kapitbahay, or walk-in. Napadaan lang, nagpasa ng resume, ganun. So, tatanong din namin, kasi kung effective, para malaman din namin kung effective ba yung pagpo-post sa mga social media para malaman kung hiring or hindi. Then sa tinatanong namin is, bakit cashier? Or bakit itong position na to yung gusto mong applyan? Yun. Question is, may experience ka na ba sa pagiging cashier? So, syempre, importante din sa amin kung yung applicant ba is may experience na o wala. Kung may experience na, syempre, mas maganda sa aming side or sa company na yung i-hire namin is may experience na para mas mabilis yung pag-aaral, pagtututo, mabilis na siyang matututo. Kasi mabilis na nang ma-adapt kasi hindi na yun yung first time na ma-encounter niya. Kung may experience naman na siya, follow-up questions ko doon or namin doon is magkano na yung pinakamalaking short mo. O, tinatanong din namin yon, importante din yon na malaman namin kung naka-experience na ba siya ng short or hindi. Though, alam naman namin na possible, nagsisingaling siya, pero at least, natanong namin yung sa kanila. Meron namang nagiging honest talaga na may malaki din daw siya. Usually, may na-fake pa nga, ganyan. Pero at least, part din talaga ng question namin kapag nag-i-interview kami is kung na-short sila or hindi. So, next naman is, next question na pwedeng itanong sa inyo is, ano yung mga characteristics mo na meron ka para i-hire ka namin? So, asahan nyo na pwedeng or possible na itanong din po yun sa inyo. Personal, kapag nag-i-interview din ako, isa din sa tinatanong ko is kung may kamag-anak ba sila, kakilala, kapitbahay na dito nagtatrabaho. Importante kasi yon, gusto ko kasi yung malaman para alam ko kung magkakaroon ba ng problema regarding sa trabaho. Kasi kung may mga kakilala sila, possible kasi na yung hindi siya makafocus, laging pupuntahan sila trabaho. Kaya gusto kong malaman kung may kakilala ba sila or wala. Sa hindi mawawalang question kapag nag-i-interview ako is yung willing ka bang mag-change ng shift, overtime, and undergo ng training sa ibang department. Guys, pagdating kasi sa overtime, lalo na kapag nasa operation ka or ang trabaho mo is yung in demand, like cashier, may times talaga na kailangan mong mag-OT, lalo na kung kulang ang manpower. So, importante sa amin na malaman kung ito bang ini-interview namin is willing mag-undergo ng OT or mag-render ng OT. Importante din sa amin na malaman kung by shifting, kasi baka akala nila or baka akala ng mga applicant is office hours tayo, like 8 to 5, 9 to 6. So, tinatanong din namin sila kung pwede rin silang mag-overnight. Lalo na sa amin, dito, kailangan ang gamit namin is hindi naman na plastic. So, kailangan namin mag-prepare ng box sa gabi. Which is, kinukuha namin yon kapag nag-display na si merchandising ng mga items. So, yung mga boxes na ginamit doon, yun yung kinokolekta namin at ginagawa naming box. At yun din yung ginagamit namin during operation hours. As an officer, ayaw namin dun sa mga employee na namimili ng oras, namimili ng task na gagawin. So, kailangan isa din yun. Sa simula pa lang, dapat itinatanong na yun sa applicant para aware sila doon sa mga trabaho na ina-applyan nila. Ito din yung importante o isa sa mga questions na hindi din talaga nawawala sa akin is kung may experience na ba sa pagiging cashier or kung alam ba niya kung ano yung ginagawa ng isang kahera. Kung wala naman siyang experience kasi bago pa lang,
Tinatanong ko siya kung ano ba yung sa tingin niya ay ginagawa ng isang cashier, kung ano ba yung trabaho ng isang cashier. Kasi yun nga, ano na lang, mga basic lang, hindi ako mahirap magtanong. Then, kung tatanungin nyo, kung tumitingin ba kami sa physical appearance, ako hindi. At saka kung may experience, ako hindi din. Hindi ako tumitingin kung may experience sa trabaho. Ako kasi, for me, kung lahat ng applicant is tatanungin natin kung may experience ba sa ganitong trabaho at ang gusto nyo ay may experience, kawawa naman yung mga gusto mag-apply, di ba? Kasi mahirap ko ng trabaho tapos lagi na lang hanapan ng experience. Why not gawin natin na dito na lang sila magsimula ng experience? So, kailangan lang tutukan lang talaga sila. Pag walang mga experience sa cashiering yung mga ini-interview ko, talagang lilinaw ko sa kanila or on that day na interview, in-explain ko na sa kanila kung ano ba yung mga possible na mangyari o kaya binibigyan ko na sila ng mga scenario na pwede lang ma-encounter para at least dun pa lang, on the moment pa lang na ini-interview ko na sila is malalaman ko or makakapag-decide na sila kung gugustuhin pa ba nilang ituloy yung pag-a-apply nila na cashier. Diba sinabi ko na magbibigay ako ng tip para sa mga mag-a-apply? So, isa sa tip na pwede kong i-advise sa inyo, kung kinakabahan kayo is bago kayo pumunta or bago nyo kaharapin yung interviewer nyo, huminga kayo ng maglalim and always don't forget to pray na gabayan kayo ni Lord na magkaroon kayo ng lakas ng loob and dapat i-ready nyo yung sarili nyo kapag kausap nyo na sila. And also, wag nyo kakalimutan na pagpasok nyo sa door, kailangan greetings. Wag nyo kakalimutan mag-greet. Good morning, good afternoon, kung ano mang time yun. And also, isa sa mga siyempre nga nakaka-encounter na ako nung nag-i-interview ako, yung hintayin mo munang paupuin. Huwag mong hayaang naupo ka kagad kapag dating mo dun sa room. So, hintayin mo na paupuin ka ng interviewer mo. Kailangan kapag ini-interview ka, huwag kang malikot or huwag kang galaw ng galaw, ganyan. Dapat yung eye contact, hindi dapat mawawala yung eye contact. Tapos, hindi ka dapat pabulol-bulol. Dapat confident ka sa mga sinasabi mo. So, para maging confident ka sa mga sinasabi mo, dapat lahat ng isasagot mo sa nag-i-interview sa'yo is true lalo at wala kang sagot. Dapat honest ka sa lahat ng answers mo. Kasi kapag medyo gumagawa ka ng kwento kapag yung interview ka, doon makikita ng interviewer yun kapag sinungaling ka eh. Kasi yung nervous nandun. So, dapat eye contact, kalmahan lang. Ang isa lang sa pinakaayaw ko, actually may na-experience ako dito nag-interview ako ng isang cashier, actually babae siya. Ang ibinigay sa kanyang position ni HR is cashier, since yung gusto niyang position is parang puno ata. And then, yung department namin, yung mas nangangailangan ng kahera or ng applicant. So, kami yung priority. Ngayon, nung ini-interview ko na siya, habang ni-interview ko siya, ayaw niya pala dun sa position na yon. So, parang nag-a-apply siya sa akin sa ibang position. Kasi parang, medyo nainis ako kasi syempre, dumaan ka kay HR, second interview mo na to, tapos biglang sasabihin mo sa akin na iba yung position na gusto mo, na yun naman talaga. So, sana kay HR pa lang, sinabi mo na yung position na yun, na hindi ko na umabot sa amin, di ba? Sayang yung time. So, hindi tuloy siya tanggap. Doon talaga ako nainis. First time kong nainis sa pag-i-interview. Kasi nga, syempre, di ba, ini-interview mo yung magiging tao mo, tapos ganun, di ba pala yung gusto niya ng trabaho, parang ini-insist niya pa na ganun yung gusto niya ng position na hindi naman talaga cashier yung gusto niya. Di ko, so, ayaw mo naman pala ng position niya, bakit tatanggapin? Yun lang. So, advice ko lang ulit sa mga gustong mag-apply ng trabaho, kailangan porsigido talaga kayo, seryoso kayo sa pag-a-apply kasi bihira lang or nahirap talaga yung pag-a-apply. Wala namang nag-apply na pagpasa mo ng resume, tanggap ka na eh. Minsan talaga aabutin ka ng maghapon. Tiyagaan lang yan. Wala namang instant eh. Ang instant na lang ngayon, cup noodles. Sa cup noodles ka, maghihintay ka pa ng ilang minutes bago makain, di ba? Halimbawa, na-accept ka na, ipakita mo yung the best mo. Ipakita mo yung galing mo para at least ma-retain ka kasi baka mamaya hindi naman agad direct yung applyan nyo, di ba? Kasi bisan
kadalasan agency. So kung agency ka, i-prove mo na may karapatan kang ma-direct and ma-regular and ma-promote. Lagi ko itong sinasabi, nahalin nyo yung trabaho ha, wag ang katrabaho nang walang issue, yun lang. Yun lang. And kung nagustuhan niyo po yung video ko na to, at sana may natutunan kayo or may nakuha kayong kahit konting idea man lang, please don't forget to like, comment, share na rin yung video ko, and please don't forget to subscribe in my channel. Thank you for watching again. I'm Jan Navano, ang inyong ma'am. Salamat!